Hey, what's up mga Lodi? Naghahanap ka ba ngayon ng beach resort na parang campsite ang datingan na malapit lang dito sa Metro Manila? Well, why don't you try Anuwangin Cove? Dito lang yan sa San Antonio, Zambales. Ito ang beach resort na swak sa pamilya at barkada. Enjoy dito dahil marami activities ang pwede niyong gawin. So tara na mga Lodi at samahan ninyo ako na experience ang beach resort nito. Let's go! What's up mga Lods? Dilim. Okay, andito na kami sa Pundakit Port. So dito kami sasakay ng bangka. Nakikita nyo ba mga Lods? Madaling araw pa. Alas 4 pa ng madaling araw ngayon. So, pero okay lang. Pwede na daw sumakay ng bangka eh. Para daw maaga na kami sa pupuntahan namin. So, okay. Ito yung mga kasama ko. So, hi guys! Pagkababa namin dito sa bangka ay nilibot muna namin ang beach resort para makita naman namin ang kagandahan ng lugar hanggat kakaunti pa lang ang tao at kahit paano masolo namin ang view dito sa lugar na to. At matapos namin ikutin ang beach resort, ay sa loob naman kami ng campsite umikot. Pagkatapos, inassemble na namin ang tent na aming tutulugan. May binigay din sa aming cottage para may silong kami habang kumakain. Okay mga Lodi, nandito ako ngayon sa left side ng Anuwangin Cove. So kung makikita nyo yung beach, ganun kahaba yan. So nandito ako sa left din, nasa likod ko itong yung parang dulo ng lake. So mamaya tingnan natin kung open yung lake camp. So sabi kasi sarado daw, pero check natin mamaya mga Lodi kung open ba siya. So ayan, so papakita ko na lang sa inyo. Yan yung pinaka lake. Paikot yan dun sa loob. So yan lake na yan, papunta yan dun sa may bundok eh. Then yung tubig palabas dito sa dagat. So yan. Ngayon kasi sarado pa siya. I don't know kung i-open pa to or hindi, pero mamaya alamin natin yung mga Lodi. So dito dati pwedeng mag-hiking dito. Sa mga napapanood ko lang sa video may mga nag-hiking dito sa taas. Pwede sila umakyat dyan.
Pero mamaya doon naman tayo aakyat sa bundok na yan. Yan. Hi. So hindi siya ganun ka white sand. So makikita nyo hindi naman siya ganun ka white sand. Pero yung tubig napakalinis, malinaw. So mamaya subukan natin mag-swimming at mag-underwater tayo. So dala ko naman yung mga goggles ko tsaka yung mga gears ko pang underwater. Ganyan po na kanina. So okay mga Lodi, ito yung tent namin, no. So ito actually pang single lang to eh, pero anim yung ganito namin. So siguro 2 person each dito sa isang tent na to. So ayan, okay lang. Isang gabi lang naman eh. Saka at least 'di ba may silong kami. At ito yung labas niya mga lods. Buksan natin. Alright. So ayan. So diba nasa beachfront kagad kami. So and then may kasama din tayong cottage. Yan. So yun yung mga kasama natin. So ayan mga lods, ganito lang. Enjoy. Okay mga Lodi, actually ito yung yung nakalagay ngayon na private property. Ito yung Anawangin Cove dati. So private na siya ngayon. Tapos sarado na yung Anawangin Lake. So hindi na tayo makakapasok mga Lodi kasi nga ayun malinaw naman na private property na siya. So hanggang dito lang kami sa may Pangpang. Actually yung resort na pinuntahan namin, Destinary na yun. Destinary Resort. So yun, may nakalagay din sa may tuktok ng bundok na I love Destinary. Mamaya pupuntahan namin yun. Check namin kung ano yung makikita namin sa taas. Okay. So ito, umikot lang ako dito sa beach. Maganda yung tubig mga lods. Hindi nga lang ganun kaputi yung tubig. I mean, hindi pala ganun kaputi yung buhangin. Pero okay siya, malinaw yung tubig. Ang ganda dito mga Lodi, no? So kung may pagkakataon kayo na pumunta dito sa Zambales, try nyo dito sa may Anawangin Cove or kaya Destinary Resort. Yan. So tawag kasi nila dito Anawangin eh. Ngayon kasi Destinary na siya kasi yun yung resort na pinupuntahan namin, yung pinupuntahan ng mga public ngayon. So this one is private place na. So yung mga Lods, mag-enjoy muna tayo kami dito. So hanggang gabi, hanggang bukas tayo dito mga Lodi. So sa video na to, madami tayong makikita o ma-experience, no? So papakita ko yun sa inyo. So let's go mga Lods, let's enjoy the swimming.
course mga Lodi, hindi mawawala yung pagkain. No? Ayan, no? Napakadami namin pagkain ngayon dito. Okay. So itong tour package na kinuha namin, may kasama na ditong lunch, dinner, tsaka breakfast. Ayan. So hanggang bukas mga Lodi, may mga pagkain kami. So ayan. Tara mga Lods, kain tayo. Ang sarap kumain dito sa beach. Alright. So okay mga Lodi, akit tayo sa taas, yun sa bundok na yan. Okay. So may hagdan naman. So mukha namang madali yung akyatan. Okay. Medyo hassle lang sa pagbayad dito, no. Yung pagkuha nitong stub, grabe. Napakadami kasing tao ngayon eh. So ayan, ayan nakita nyo. So tara, let's go. Nag-start na kami. Ito yung mga kasama ko. Hi! Ayan yung kasama ko sa iba, sa taas. So nauna na sila. Sige. Okay. Let's go, let's go! Kamusta naman si Alisa? Dahan-dahan lang kasi. Hindi kayo mahirapan. Sa gilid? Yes. Nakarating ka na ba dyan? Hindi. Okay mga Lodi, almost there. Ayun o, nakikita nyo. Kunti na lang. At syempre, napakaganda na ng view dito. So, magkabilaan niya mga Lods. Dito sa likod ko, bundok. At dito naman sa kabila is dagat. Alright. Okay, finally nandito na kami sa tuktok ng itong bundok na to ng Destinare, no. So, ayos. Solve. Ganda dito mga Lods. Ayun, nakita niyo yung view. Diba? Ganda. And syempre, sa kabilang side naman is yung kabundukan, diba? Yung San Antonio, Zambales. Wow. Ganda dito mga Lods. Panalo, panalo. So yung mga kasama ko na sa baba. So ayan. Alright. At pagkababa namin sa bundok ay naghanda na kami para sa aming dinner at syempre yung tutulugan namin. Marami nagsasabing maganda daw ang sunset dito sa Anawangin. At may tama sila mga Lodi dahil napakaganda nga ng sunset dito. Siguro kung gumit na pa yung araw sa gitna ng dagat, mas panalo yung view, di ba? Kinagabihan, gumawa kami ng bonfire sa gilid ng dagat para naman ma-feel namin ang totoong camping experience. Eto, nag-ihaw pa nga kami ng mga malos eh.
May pa-event din ang may-ari ng resort. May stand-up comedian na nag-entertain sa mga guests. At meron din fire dancers na madalas sa mga beach resorts lang natin napapanood. So ayos, panalo dito mga lods. Day 2. Tanghali na kami sinundo ng bangka pabalik sa Pandakit Port. At kasama sa tour ang pagpunta sa Capones Island. Pero 15 minutes lang ang pwedeng magstay doon. At may isa pang problema. Dahil may nagbabadyang pagbuhos ng ulan malapit sa lugar na yon, kaya malakas ang alon. Yan ang sabi ng aming guide. Pero tumuloy pa rin kami kasi nga hindi pa rin kami nakakapunta doon eh. Sa kalagitnaan ng aming paglalayag ay ramdam na namin ang lakas ng alon. At nang malapit na kami sa Capones Island ay kitang-kita na ang pagdilim ng ulan. Kaya nagdesisyon na lang kami na dumiretso na lang sa port at wag nang tumuloy sa Capones Island para makaiwas na lang sa anumang disgrasya. And there you have it mga Lodi, ang experience namin dito sa Anawangin Cove or Disenary Resort. Kung nagustuhan nyo ang video nito, please like and share. At kung may katanungan o komento, please put it in comment section below. Please subscribe for more video like this. Hanggang sa susunod ng aking paglalakbay mga Lodi. Ride safe! Paalam!